Showtime, nasa GMA na. Ating balikan ang journey ng It's Showtime. Sa nakalipas na mahigit 3 taon, nasaksihan ng publiko ang mga ginagawang paraan ng It's Showtime para manatili lamang na mapanood sa ere. Nilibot nito ang iba't ibang istasyon. Pinakita ng programa na pwedeng maging posible ang imposible at isa sa nagsilbing instrumento sa pagkakaisa na siyang hudyat na tatapos na ang network war. Ang pagkakaroon ng collaboration ng ABS-CBN sa TV5 kung saan ay nagsimula mapanood ang ilang programa ng Kapamilya Network sa Kapatid Network ay nagbigay daan sa It's Showtime upang mas mapalawak pa ang pagbibigay nila ng kasiyahan. Noong July 2022, nakipagsanib puwersa ang programa ng noontime show ng TV5 na Tropang LOL kung saan ang dati magkatapat ay naging magkasangga. Dito ay pinatunayan na It's Showtime na kahit saan man sila dalhin ng tadhana, kaya nilang umangat dahil noong May 2023, muli silang nakabalik sa orihinal nilang time slot matapos magpaalam sa telebisyon ang Tropang LOL. Matapos ang paglisa ng Tito Vic and Joey at ang Dabber Cuds mula sa Tape Incorporated, ang producer ng It Bulaga nalagay muli sila sa alanganin ang kapalaran ng It Showtime. Dahil kasabay nito ay natapos din ang kontrata nila sa Kapatid Network noong katapusan ng June 2023. At naging maganda ang paglisa ng It's Showtime sa TV5 dahil agad namang nakahanap ang It's Showtime ng bago nilang masisilungan sa bakuran ng Good Television o GTV, ang free-to-air TV station na pagmamayari ng GMA Network. Noong June 28, 2023, naganap ang contract signing sa pagitan ng top executive ng GMA7 at ABS-CBN kung saan ay present din ang halos lahat ng It's Showtime hosts. May darating na mahalagang kasaysayan sa Philippine Noontime Television ang pagsasanib puwersa ng rival networks para sa pagpapalabas ng It's Showtime sa GTV. TV War is officially over. Ito naman ang deklarasyon ng GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Guzon kaugnay sa pag-aari ng It's Showtime sa GTV. Ang talagang makikinabang daw dito ay ang mga manonood, pati na ang parehong ABS-CBN at GMA. Nagpabatid din sila ng paggalak dahil pinili sila ng ABS-CBN na ilipat ang programa sa GTV. It's Showtime on GTV premiere noong July 1, 2023. Tuluyan ng umere ang It's Showtime sa bago nilang tahanan. Katulad ng inaasahan na roon ang mainit na suporta ng madlang people. Katunayan, ang GTV premiere ng programa ay pinag-uusapan online kung saan ay naging #1 trending worldwide. Sa hashtag na Gina G sa Showtime and Grande, pinag-isipan at talaga namang pinaghandaan ang opening number nito. Patuloy na pinatunayan ng Showtime sa kanilang mga taga-subaybay na kahit saan man sila pumunta, hindi nila bibiguin ang mga ito. Kanya-kanyang pagsiklab ang It's Showtime host at isa sa pambihirang pagkakataon na mapanood din sa Kapamilya Noontime program ang ilan sa mga pinakamalaking kapuso star. Matapos ang opening production ng programa, kinaaliwan ng mga manonood ang pagdating ng Kapuso Stars sa opening greeting ng It's Showtime na What's Up Madlang People. Masasabing matagumpay ang paglipat ng tahanan ng It's Showtime sa kabila ng mahigpit na labanan ng noontime shows. Ngunit sadyang nakadikit na sa programa ang pagsubok, ilang buwan pa lamang sa pag-eere sa GTV ay nakatanggap na ito ng suspension order noong September 4, 2023 mula sa MTRCB. Ito din ang isang controversial episode ng programa sa segment na Isip Bata, sangkot rito ang couple na sina Vice Ganda at Ayon Perez matapos na punahin ang pagkain nila ng icing ng cake gamit ang kanilang mga daliri. At noong October 13, 2023, nagsimulang huminto ang pag-ere ng It's Showtime sa GTV maging sa A to Z at Kapamilya Channel. Sa pagkawala sa ere, pansamantalang humalili sa It's Showtime ang It's Your Lucky Day sa GTV. At noong October 28, muling nasilayan ang kanilang pagbalik matapos ang 12 days suspension. Sa kabila ng kawalang permanenteng tahanan, hindi kailanman nagpatinag ang It's Showtime sa labanan ng noontime show sa bansa. Hindi na nga matapos-tapos ang sorpresang hatid ng pagbabago na nagaganap sa Philippine noontime shows kung saan naidamay ang bawat isa. Noong March 7, sa pamamagitan ng isang statement, kinumpirma ng Tape Incorporated na tinapos na nila ang pag-ere ng kanilang noontime show na tahanang pinakamasaya sa GMA na tumagal lamang ng 8 buwan. Ang bumagsak na rating ng tahanang pinakamasaya sa nagdaang linggo ang isa sa tinuturong dahilan.
Sa pagkawala ng tahanang pinakamasaya, kaliwat kanan ng spekulasyon naman ang nagsilutangan kung sino ang papalit sa naiwan nitong time slot, na sa ngayon ay pelikula muna ang napapanood. Samantala, may mga nagsasabi naman na baka ang team ng TikTok Lock at All Out Sunday ang gagawa ng bagong noontime show. Ilan pa sa naglabas ng ulat ay baka kukunin nga raw ng GMA ang ilang host sa tahanang pinakamasaya para sa bagong noontime show na gagawin nila. Ngunit ang pinakamalakas sa bulong-bulungan sa lahat at hinahangad ng karamihan, walang iba kundi sana ang It's Showtime na lang nga ang pumalit sa tahanang pinakamasaya. Sa kasalukuyan naman ay isa na namang historic milestone on Philippine television ang nasaksihan sa pagitan ng Kapuso at Kapamilya Network sa grand contract signing na ginanap kamakailan mismong bakuran ng GMA, dahil ang Kapamilya longest running noontime show na It's Showtime mapapanood na hindi lang sa GTV pati na rin sa GMA7. Sa hanay ng Kapuso, pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Guzon, President and Chief Executive Officer Gilberto Aduabit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President Attorney Annette Guzon Valdez. Dumalo din ang Chairman ng GMA Executive Committee na si Joel Marcelo G. Jimenez at iba pang executive. Welcome to GMA. The fact that we are holding this signing here, we don't need to say anything more about your being welcome in GMA. I told the person who interviewed me that the war between ABS and GMA was over. We expect, I say expect, not hope, na tataas ang rating ng It's Showtime. Ladies and gentlemen, please welcome. Sa panig naman ng Kapamilya, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Bidanes, and Group Chief Financial Officer Ricardo Tan. Asahan umano ng tao ang isang pangmalakasang pananghalian sa special episode ng kauna-unahang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA Network sa April 6. Kasabay ng unkabogable birthday celebration ni Vice Ganda at abangan din daw ang pagdiriwang ng noontime show ng kanilang 15th anniversary. Ayon kay Vice Ganda, my heart is full of joy and gratitude. Maraming salamat sa GMA. Grabe yung GMA. Iba. Yung 15th anniversary namin, syempre milestone yun. Sa GMA mangyayari. Diba kasi masaya naman lahat ng anniversaries, pero iba yung 10, 15, 20. Ina-anticipate din yung 15th anniversary, so ito pala yung lalo magpapalaki ng 15th anniversary. Diba nasa GMA kami sobrang laki? Ayon naman kay Ann, we are a family of being able to reinvent. This is why we've been here going on 15 years. Each year is a new chapter, and right now, this alone, not even this year, this moment is a new chapter. So for us, we're able to bring something new to the table in this new chapter of ours. All the time, maasahan ng madlang kapuso yan. Ano ang masasabi nyo sa paglipat ng It's Showtime sa ABS-CBN? Isa na nga ba itong historic event sa noontime show or TV networks? Inaabangan nyo ba ang paglabas nito sa GMA? I-comment nyo na yan. Huwag kalimutan i-like at subscribe ang aming channel para updated kayo sa mga latest trending news from us. Thank you for watching!